Magandang gabi mga Kapinoy Horror. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapatindig ng inyong balahibo? Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang lihim na bumabalot sa mga eskinita ng Quiapo, ang misteryo ng Peking Rosario. Mataong lugar ang Quiapo, libu-libong deboto ang nagtutungo rito. Si Lando ay isa sa kanila. Isang gabi, nilapitan siya ng isang misteryosong matandang babaeng nakabelo ng itim. Ito, anak, espesyal itong rosaryo. Proteksyon ito sa lahat ng masama, sabi ng matanda. Dahil sa kagustuhang maprotektahan ang pamilya, binili ito ni Lando sa murang halaga. Ngunit hindi niya alam, ang bawat butil ng rosaryo ay tila may dalang sumpa. Noong gabing iyon, nagsimula ang kababalaghan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang altar, napansin ni Lando ang krusipiho. Ang krus ay baligtad, may nakapulupot na ahas at mga kakaibang simbolo na hindi niya mawari. Biglang humangin ng napakalamig. Narinig niya ang mga bulong na hindi galing sa mundong ito. Ang rosaryong dapat ay simbolo ng pananampalataya ay naging pintuan para sa kadiliman. Naalala ni Lando ang babala ng simbahan tungkol sa mga occult rosaries na ipinagbibili para linlangin ang mga deboto. Ang mga baligtad na krus at markang okulto ay simbolo ng kasamaan, hindi ng pagpapala. Dali-daling binalot ni Lando ang rosaryo at dinala ito pabalik sa Minor Basilica ng Quiapo. Doon, nalaman niya ang katotohanan. Dapat itong dalhin sa simbahan para sa tamang pagbabasbas o pagtatapon. Kaya kayo mga Kapinoy Horror, mag-ingat sa mga binibiling gamit na panrelihiyon, tuminging mabuti sa mga simbolo. Huwag hayaang pumasok ang kadiliman sa inyong tahanan dahil lamang sa isang pagkakamali. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan kayo at nanatiling alerto. Bago tayo magpaalam, gusto mo bang makarinig ng kwento sa sarili mong probinsya? Mag-drop lamang ng comment. Hanggang sa muli, manatiling gising at laging mag-ingat.